The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pakikinig sa ating program, The Lifeway. Sa hapong ito, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang patuloy na pagmamahal po sa atin at nabigyan naman po tayo ng pagkakataon na magkasama muli sa ating program. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Gideon Nanette ng Boracay Grace Christian Fellowship na patuloy na nagdadala ng mensahe na nagmula sa salita ng Panginoon dahil tayo po ay naniniwala ng salita ng Panginoon ay nagdadala ng pag-asa sa ating lahat, nagbibigay ng lakas ng loob sa hamon ng buhay at nagtuturo ng kaligtasan. Na ang ating kaligtasan ay nagmumula lang sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus na siya ay nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay, namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Sa hapong ito, kung saan man kayo naroon, saan man kayo nakikinig, nawa ang ating panalangin po na ang pagpapala ng Diyos ay patuloy po nating mararanasan, mararamdaman, at makita po natin na sa anumang sitwasyon, nandyan po ang ating Panginoon. Sa ating mga kaisla at kaibigan dito sa isla ng Boracay na nagpapahinga, nagkakape, nagtatrabaho, o anuman yung mga ginagawa nyo, magandang araw po, magandang hapon po sa inyo. At maging sa ating mga kaibigan dyan sa mainland at sa ating mga tagapagpakinig sa iba't ibang barangay ng Bayan ng Malay, magandang hapon po sa inyo. At maging sa mga kaibigan, kababayan po natin sa ibang bayan ng probinsya ng Aklan na maabot po ng ating radio station, magandang hapon po muli sa inyo. At maging sa ating mga kaibigan, kakilala online because we are live sa ating Facebook, sa ating Boracay Malay streaming at Radyo Boracay, and also sa ating mga kaibigan at kababayan po nating mga OFW na nakikinig sa ating mga internet radio apps. Naririnig po tayo sa MyTuner, What's Your Radio, at Radio Philippines, maging sa Instant Radio, at saka sa live online radio. Yes, palagi po tayong nagpapasalamat sa technology na ini-enjoy po natin, na hindi lang nagkakaroon po tayo ng information, kundi nagkakaroon po tayo ng connection. At meron man tayo sa YouTube, sa Twitch, at maging sa Facebook, no? Tayo po ay nako-connect ng mga platform na ito. So ang ating panalangin sa ating program every Friday, no? The Lifeway, ay magkaroon po tayo ng karunungan, pag-uunawa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Dahil sa pag-uunawa, malalaman po natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa pamagitan ng kanyang kalooban, magawa po natin ito. Dahil at the end of the day, ang kalooban po ng Diyos ang mananatili po magpakailanman. So muli, magandang hapon at sana pagpalain tayo ng Panginoon. Pagpalain niya ang ating buhay, ang ating pamilya,
maging ang ating mga hanap buhay, no? At maging ang ating komunidad, at higit sa lahat, patuloy ng Diyos pagpalain ng ating bansa. So sa ating pagsisimula, gusto lang po nating batiin, no, ang ating mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang mga birthdays, no, for today. May kaibigan po tayo na si Pastor Jero Paul, no, Pornan. Maligayang araw po sa inyo dyan. Maging sa ating kaibigan dyan sa Guimaras, no, si Cap Shem. Birthday niya ngayon. And then also sa ating kaibigan dyan sa Thailand, no, si Pastor Tonex Tan. Birthday niya ngayon. And belated happy birthday, no? Greet po natin yung ating kaibigan na si Marv John and also si Ma'am Vicky. Si Marv John dito sa Isla ng Boracay and then si Ma'am Vicky dyan sa Unidos Navas. And also sa ating mga listeners, may mga celebrations po kayo. Nawa, no? Ang ating panalangin na patuloy po tayong gabayan, at tulungan at pagyamanin, no, ng ating Panginoon. Dahil tayo po ay naniniwala na ang mga bagay na inaasam po natin, ini-enjoy po natin, mga magagandang bagay po ay galing yan sa ating Panginoon. At sa anumang hirap, no, anumang mga sitwasyon, may mga celebrations, no, may mga victories, at behind the scene, no, naniniwala po tayo na tinutulungan tayo ng Panginoon. And also, no, on the other side, no, kung may mga struggles po tayo, may mga kabigatan, may mga kahinaan, we have all the reason to trust the Lord and to thank Him dahil hindi po tayo nag-iisa. So this afternoon, pasalamat po tayo sa Panginoon dahil may opportunity naman po tayo na mabalikan ang salita niya. At sa hapong ito, ating pag-usapan ang patutuo, ang pangako, ang katotohanan, no, na sa lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon, we are being loved. May nagmamahal, minamahal, at hindi yan magbabago. Dahil ang Diyos na nagmamahal po sa ating lahat ay hindi nagbabago. So we are being loved, no, and secured, no, sa buhay natin. Ang Diyos lang ang makapagbigay ng kasiguraduhan sa atin. He is so powerful, no, na hindi niya lang nilikha ang mundong ito. Hindi niya lang tayo pinakitaan ng kanyang kapangyarihan in the past, in the present, and in the future, kundi pinadarama niya sa atin that we are secured, no, in Him. So atin yan na pag-uusapan, at bago yan, manalangin muna tayo. Let us pray. Lord, we thank you sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, na sa anumang sitwasyon ng aming buhay, sa buong linggong aming kinakaharap, sa araw na ito, hindi niyo po kami pinabayaan. We thank you, Lord, sa inyong mga pangako, sa inyong mga propesiya, sa patuloy niyo pong pangungusap at pangunguna sa amin. We thank you, Father, na kilala niyo po kaming lahat. Ikaw po yung may control. Ikaw po ang tumutulong sa aming buhay. And Lord, today, I would like to pray sa lahat ng mga kaibigan po naming nakikinig, nanunood, kasama ng kanilang pamilya, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan, at higit sa lahat, sana makita po namin at maintindihan ang inyong revelation, ang inyong pangungusap, ang inyong mga katotohanan, Panginoong, na ibinigay sa amin na nagmumula sa inyong mga salita. At higit sa lahat, Lord, we ask for your favor sa mga kaibigan po namin, sa mga viewers and listeners na
nangailangan ng tulong, maybe physically. We pray for healing sa kanila, Panginoon. We pray for your guidance and protection na sa anumang sitwasyon physically. We pray na maranasan po nila yung healing, maranasan po nila yung recovery and provision niyo po, Panginoon. Also, Father, we pray for your wisdom sa mga kaibigan po namin, sa mga listeners po namin na nangailangan ng guidance, nangailangan ng mga advices, counsels na makakatulong po sa kanilang buhay with all the burden, with all the problems, with all the responsibilities, with all the struggles. Yes, Lord, kung sa amin lang hindi po namin kaya po ito. But with you, the Lord Jesus Christ, in our lives, who is the Prince of Peace, who is the all-knowing God sa mundong ito, na ikaw po ang nakakaalam ng aming past, present, and future. Ikaw po ang makakatulong nito. We pray for your guidance and wisdom once again sa mga kaibigan, mga kababayan po namin na nangangailangan ng gabay niyo po, Panginoon. And Lord, today, we ask for your favor as we look back once again sa writing ni Paul na magkaroon po kami ng clarity, magkaroon po kami ng faith, Panginoon, na nagmula sa inyong mga salita. Lord, today, we commit everything to you. In Jesus' name, Amen. So, Romans chapter 8, from verse 38, sabi niya po dito, nor height, nor depth, nor any else in all creation. Verse 38, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ang pinakaminsahe talaga ng Diyos, no, na maipakita niya ang kanyang eternal plan sa ating lahat. At ang eternal plan ng Panginoon is to save us, no? Is to rescue us from our sin. And dito nakita po natin na ang kasalanan po ang siyang balakid, no? Siya yung pinaka-problema natin sa buhay na ito. Because of our sin, mayroong penalty. Mayroong punishment. Because of our sin, mayroong power of sin in us. Na yun ang pinanghahawakan ng dyablo sa buhay natin. At maging sa pang-araw-araw, we are struggling because of the presence of sin. But the good news is Christ died. Christ came, Christ died, Christ rose from the dead. And yun ang pinakapakay ng Diyos. Na sa pamagitan ng kanyang ginawa, na siya po ay nagkatawang tao, siya po ay namatay, siya po ay muling nabuhay, magkaroon po tayo ng kaligtasan. At once ang kaligtasan ay narinig po natin at nangusap sa atin at pinaniwalaan po natin ang katotohanan sa sinabi po ni Pablo that if you are a believer of the Lord Jesus Christ, you are being loved by God in Jesus Christ, through Jesus Christ. And if you are a believer of the Lord Jesus Christ, you are eternally secured by God. Because sabi niya, nothing can separate us from the love of God. As we look on the character of God, our God is a holy God. Our God is a righteous God. Our God is a just God. And because of that,
kailangan po nating maintindihan na tayo po ay hindi nakapasa. We are falling short sa standard ng Panginoon. And because of that, we need a Savior. We need the Lord Jesus Christ. And the good news, once again, God provided us a Savior. Himself. His Son. His only begotten Son. So as we look on, bago tayo naligtas, ito yung ginawa ng Panginoon na makapagsabi po tayo na mahal talaga tayo at minamahal. Minahal, minamahal at mamahalin. We are eternally loved by God. And we are secured. Sabi niya sa gospel, sabi niya, no one can pluck us out from the Father's hand. So, may mga terms sa Bible na naririnig po natin sa teaching, especially sa Christian church, on how we can say na minahal at sinigurado tayo ng Panginoon. First is, Jesus died in our place. Christ died on our behalf. So, in the first place, when Christ died in our place, that's the expression of God's love para sa iyo at para sa akin. John 3:16, Romans 5:8, na nagsasabi, because of His love, pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak para iligtas po tayo, para mabayaran po tayo sa ating mga kasalanan. Second, Jesus made us right with God. Jesus made us right before God. Kung sa atin lang, hindi po natin kaya na maging righteous sa harapan ng Panginoon. In our own doing, in our own capacity or capability. That's why sabi ni Paul, not of works of righteousness that we have done, but according to His mercy, He saved us. Sabi niya sa Titus. So first, He died on our place. Dapat tayo yung parusahan, tayo yung magbayad. Pero siya ang nagbayad, siya ang nagpasa ng parusa. Second, Jesus made us right with God. Maitama tayo sa harapan ng Diyos. Mapawalang sala tayo sa harapan ng Diyos. And thirdly po dito, siya ang pumagitna, siya ang gumawa ng paraan na ma-reconcile tayo. Siya ang naging alay para ma-reconcile tayo sa harapan ng Panginoon. So when the Apostle Paul said on this passage, Romans 8 verse 38 and 39, that because of Christ, we are being loved and secured because Christ made it possible. He died on our place. He made us right before God. He is our peace. When Christ died,
na wala yung galit, no? Na hupa yung galit ng Ama sa atin. At siya po ang pumagitna. And not only that, di ba sabi ni Pablo, before tayo maligtas, before tayo naligtas, we are all sinners. And because we are all sinners, we rebel against God. We contradict. We do things na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Gumagawa tayo ng mga bagay na ginagagalit ng Panginoon. And because of Christ, napatawad, maiayos, maitama, at nagkaroon po tayo ng kapayapaan. Another praise na makikita po natin para mabigyan po natin ng pansin ang sinabi ni Pablo. We are adopted. We are made to become part of God's family. That's why we are always teaching, we are always say that sa harapan ng Diyos, it is not about religion. It is about relationship with God. Ang nagbibigay ng relationship with God, hindi yung simbahan. Kundi, ang nagbibigay ng relationship with God is the Lord Jesus Christ. If you will believe on Him, you will be saved. And you will be adopted as God's child. Or God's son or God's daughter. Sabi ni John, no? Sabi ni Jesus, ni John, no? Sa John 1:12, no? But as many as receive Him, to them He gave the right to become the children of God. Si Pablo sa Galatians chapter 4, sabi niya, dahil kay Jesus, dahil sa ginawa niya, we are adopted into His own family. That's why salvation through Jesus Christ is very important, very crucial. Because by believing on the Lord Jesus Christ, mararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal niya sa atin, at ang kanyang protection, ang kanyang security sa buhay na meron tayo ngayon at magpakailanman. And because of Christ, we are forgiven. We became an inheritor sa kaharian ng Diyos at sa kayamanan ng Panginoong Hesukristo. That's why maging klaro tayo, maging specific tayo sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Yes, may mga doubts, may mga questions, may mga limitations when it comes sa ating understanding, sa ating status. But ang salita ng Diyos ay tumutulong sa atin na maintindihan na ang kaligtasan ng Diyos ay mahalaga sa atin. And because of His salvation, we are experiencing God's love and God's protection as our security. That in spite of our struggles, in spite of the temptation, in spite of the sins na kinakaharap po natin, maging matagumpay po tayo. Yes, may time na
Magsa-struggle po tayo when it comes to our following. May struggle po tayo when it comes to our commitment. May struggle po tayo when it comes to our standing before the Lord. But as we draw closer sa pangako ng Diyos at maging sa kanyang mga ginawa, ang tawag doon, finished work of Christ. At maging sa kanilang personality as a triune God. Each member of the Trinity plays a part in our salvation. As we look back, bakit nasabi po dito ni Pablo that sure siya na hindi tayo iitsapwera ng ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwanan. At walang may makakaagaw sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Maging sa kamatayan, or buhay, maging sa mga anghel, maging sa mga anghel na kumakalaban sa Panginoon, maging sa anumang sitwasyon sa buhay natin at sa kinakaharap. Sabi niya, nothing can separate us from the love of Christ. So, dito makikita po natin ang katotohanan that God has declared sa lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. We are saved. We are righteous. We are called na anak ng Panginoon. And sabi niya sa John chapter 5 verse 24, I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. John 3:16 and 18, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. Not only God declared us righteous, forgiven, but also He gave us His peace. Sabi niya, therefore, since we have been justified, sabi ng Romans 5:9, through faith, we have peace with God through our Lord and Savior, Jesus Christ. And because of Christ, naging klaro po sa atin na siya po ang naging sakripisyo po natin, siya po ang nag-alay ng kanyang buhay, na sa pamagitan ng kanyang katawan na walang kasalanan at sa kanyang dugo na nagbibigay ng kalinisan. We are forgiven and we can come boldly before His holy presence. And knowing that Jesus is interceding for us.
On Hebrews chapter 7 verse 25, he said, therefore he is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for them. He is the Lamb of God. He is our sacrifice for our sin. That no wonder, sabi nga ni Pablo, no one can separate us from the love of God through Christ because Christ made it possible. And not only He is our sacrifice, that His death and resurrection, His body, His blood cleanse us from all sins, but also Jesus is our mediator. He is the righteous. Siya yung pumapagitna. Siya po yung ating tagapamagitan. Hindi po yung relihiyon, hindi po yung tao ang mediator po natin. Jesus Christ is our mediator. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. Sabi ni John sa John chapter 2, 1 John chapter 2, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have the one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sin, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. And He is our mediator. A powerful God, a gracious and a loving God, a faithful to His word, a faithful to His promise, that in spite of our sin, in spite of our failure and shortcomings, we can count on the Lord Jesus Christ. As we look at, sabi niya po dito, the Father gave His Son for the salvation, and the Son, the Lord Jesus Christ, gave His life to all of us. And the Lord Jesus Christ promised us the Holy Spirit to help us, to be with us. Sabi niya sa Ephesians, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit. So salvation was given to us by God. And it is a gift. It is the grace na kahit hindi po tayo deserving, hindi po natin ito hiningi, ibinigay po ito ng Diyos. And because of this salvation, we are being loved and secured by God. Ito po ay kailangan po nating panghahawakan habang tayo po ay nabubuhay. With all the struggles, with all the doubts, with all the problems, if you are a believer, always claim the promise. Always stick to the word. And look on sa ginawa ng Panginoong Jesus. His finished work sa buhay natin. On the cross. So this afternoon, as we go on,
we need to grow sa ating pagkikilala sa ating Panginoon. Kung ano yung ginawa niya, ano yung tinuro niya, ano yung pinakita niya, ano yung pangako niya, ano yung kaya niyang gawin at gagawin. And we need to meditate kung ano yung mga ginagawa niya everyday sa buhay natin. We need to grow in the knowledge kung sino yung Diyos, ano yung mensahe niya, ano yung pinapagawa niya sa atin. And through His Word, we can know God as our Father, as our Savior, as our Lord, as our provider, as our healer. And we need to commune. We need to ask, we need to depend on Him. Especially sa ating direction, sa ating mga decision makings. We need to ask the Lord for guidance. We need to rely. That's why in prayer, we can share our thoughts, our hearts. In prayer, we can express our feeling to God. We can request. We can ask the Lord for His help. And we need to obey Him. So, as we ponder upon the promise, as we meditate on the truth that we are being loved and secured, it brings us courage to overcome all the hardship, all the trials, and all the temptation. It would energize us to serve God, to continue doing the will of God, to continue to do the work of the Lord. That, yes, no matter what the result, no matter what happened sa buhay natin, we are loved, we are secure. At hindi yan magbabago. And also, it will encourage our hearts, no? To share the word, to share the message of hope, to share the gospel. That's why this afternoon, as we meditate, it will kumbaga hindi lang siya magre-remind sa atin, kundi magkakaroon po tayo ng kalakasan. But on the other side, kung hindi mo pa kinikilalang Panginoon as your Lord and personal Savior, maybe this is the time na i-reflect po natin ng lahat ng pangako ng Diyos, hindi mangyayari sa atin ang kaligtasan, ang pangako niya na maging anak tayo ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, and to be with the Lord forever. Hindi po ito mangyayari kung hindi ka magdidesisyon to acknowledge the Lord, to put your trust on Him, to admit that you are a sinner and you need a Savior. And maybe this afternoon, this is now the time na gagawa ka ng desisyon. Because this is
important, no? This is real. And this is the message of God from the very beginning. Na maranasan po natin ang pagmamahal niya, ang kanyang biyaya, ang kanyang kaligtasan. At makita lang po natin ito as we believe on the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. So sa hapong ito, as we end, no, sa ating mensahe, wala nang mahalaga pa sa buhay na ito na malaman po natin that our God is a loving God. He is a loving God, and as you believe on Him, ang pagmamahal niya ay mananatili sa atin. And as we believe on Him, we are eternally secured that sa buhay na ito wala tayong kasiguraduhan. We are so limited, weak, at malami po tayong mga pagkukulang. But because of God, makita po natin that we are being guarded by His power. So, sa ating mga kaibigan, it is our prayer na makita po natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. At maramdaman ang kanyang pangako. At ating maibahagi na sa buhay na ito, our God is a loving God and a powerful God that in spite of our limitations, weaknesses, and struggle, kaya niya tayong tulungan, iligtas, at pagpalain. So, muli, magandang hapon po sa ating lahat. And see you next Friday sa ating program at maging sa ating counseling hour this coming Sunday. So, muli, magandang hapon. At pagpalain po tayo ng Panginoon bago tayo tapos, gusto lang po nating batiin ng magandang hapon si Brother Jess, ang ating kaibigan dyan sa Rojas City. At paging sa ating mga kaibigan dyan sa Guimaras. Magandang hapon po sa inyo. No? And sa ating mga kaibigan dyan sa Bacolod, no? Na nanonood at nakikinig, magandang hapon po sa inyo. So, muli, tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for this afternoon na ikaw po ang patuloy na nangunguna sa aming buhay at patuloy kang nangungusap. That with all the things na nangyayari, Lord, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bansa, patuloy kang nananawagan that we need to declare, we need to put our faith, we need to believe on the Lord Jesus Christ. And I pray for the salvation na ginawa mo sa cross at inyong pinangako na patuloy po itong magbibigay ng pag-asa sa lahat, Panginoon. Especially sa mga kaibigan at kababayan po namin na hindi pa nakarinig at hindi pa nakapag-decide that they need to put their trust, their faith on the Lord Jesus Christ. And Lord, for today, I pray for your blessing sa aming lahat at pagpalain mo po yung radio station na ito maging sa ownership at maging sa management. And Lord, today, we bless your name and we commit everything to you in Jesus' name. Amen.